pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Jeremias 28:5-9. Nang magkagayoy nagsalita si Propeta Jeremias kay Hananias na propeta sa harapan ng mga pari at ng buong bayan na nakatayo sa bahay ng Panginoon. At sinabi ni Propeta Jeremias, Amen, gayon nawa ang gawin ng Panginoon.
Pagtibayin nawa ng Panginoon ang iyong mga salita na iyong ipinahayag at ibalik sa lugar na ito mula sa Babylonia ang mga kagamitan ng bahay ng Panginoon at ang lahat ng bihag. Gayunmay pakinggan ninyo ngayon ang mga salitang ito na sasabihin ko sa pandinig mo at sa pandinig ng buong bayan. Ang mga propetang nauna sa akin at nauna sa iyo mula ng mga unang panahon ay nagsalita ng propesiya tungkol sa digmaan, tagutom at salot laban sa maraming bansa at mga makapangyarihang kaharian. Ang propeta na nagpapahayag ng kapayapaan, kapag ang salita ng propetang iyon ay naganap, kung gayon ang propetang iyon ay makikilalang tunay na sinugo ng Panginoon. Ang pamantayan ng katotohanan. Ang ipinahayag ni Hananias ay ang mabilis na pagdating ng kapayapaan at kaginhawahan, isang mensahe na ibig marinig ng kanyang mga tagapakinig. Ngunit ang mensahe ni Jeremias ay hindi nila matanggap dahil siya ay nagbabala ng darating na disiplina at pagsuko nila sa Babylonia ayon sa utos ng Diyos. Ang tunay na sugo ng Diyos ay hindi nasusukat sa ganda o tamis ng kanyang pangako, kundi sa katuparan ng kanyang mga salita at sa pag-ayon nito sa mga ipinahayag ng mga naunang propeta na laging nanawagan sa mga tao na magsisi at harapin ang katotohanan na ang patuloy nilang pagkakasala ay hahantong sa kasawian. Awit 119, 156 hanggang 160. O Panginoon, dakila ang kaawaan mo, muling buhayin mo ako ayon sa katarungan mo. Marami ang umuusig sa akin at mga kaaway ko, ngunit hindi ako humihiwalay sa iyong mga patotoo. Namasdan ko ang mga taksil at ako'y nasuklam, sapagkat hindi nila sinusunod ang iyong mga salita. Isaalang-alang mo kung paanong iniibig ko ang mga tuntunin mo. Muling buhayin mo ako ayon sa tapat na pag-ibig mo. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan, at bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nananatili magpakailanman. Buong katotohanan. Hindi lamang bahagi, kundi ang kabuuang pahayag ng Diyos ang mapagkakatiwalaan. Katotohanan ang ibinibigay sa atin ng Diyos upang maligtas tayo sa panlilinlang ng mundo. Sa gitna ng mga pagbabago at pagtataksil ng mga tao, ang mga batas ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kaya ito ang tanging matatag na pundasyon para sa ating kaligtasan at buhay. Roma 7, 6, 7 at 12. Subalit ngayon tayo'y nakalagan sa kautusan, yamang tayo'y namatay doon sa umalipin sa atin upang makapaglingkod sa bagong buhay sa Espiritu at hindi sa lumang batas na nakasulat. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag nawang mangyari. Gayunmay hindi ko sana nakilala ang kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng kautusan. Kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Paglaya mula sa pagkaalipin. Ang kautusan ay banal, ngunit dahil sa ating makasalanang laman, ito ay naging instrumento ng kamatayan sa halip na buhay. Ang kamatayan ni Kristo ang pumutol sa ugnayang ito ng kautusan at kasalanan. Ang ating kamatayan sa kasalanan ang nagpalaya sa atin na makipag-isa at pumiling kay Kristo. Hindi na tayo sumusunod dahil sa takot sa parusa ng batas, kundi dahil sa pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Sa paraang ito tayo ay namumuhay na may bunga para sa Panginoon na hindi kayang gawin ng tao sa pagsisikap lamang ng sarili na sumunod sa kautusan.
Mateo 10:37 hanggang 40. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kay sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, at ang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pagpapasa ng krus. Ang pagpapasa ng krus ay ang ganap na pagsuko at pagharap sa anumang hirap o paghiwalay alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Ang tunay na seguridad at kaligtasan ay hindi matatagpuan sa pagkapit sa ating mga relasyon sa lupa o sariling kaginawahan, kundi sa pagbitiw sa mga ito para kay Kristo. Ito ang tanda ng pagiging tunay na alagad ni Kristo, ang lubos na katapatan tangi sa Kanya, higit kanino man o ano paman. Ang batayan ng tunay na katapatan sa Diyos. Ang tunay na katapatan sa Diyos ay nakabatay sa pagtanggap at pagsunod sa Kanyang buong katotohanan. Ito lamang ang daan tungo sa pamumuhay sa Espiritu. Hindi lahat ng magandang balita ay galing sa Diyos. Ang totoong mensahe ay nakabatay sa salita ng Diyos. Ang buong salita ng Diyos ang tanging sandigan na nagbibigay buhay. Ang kautusan ay nagsisilbing salamin ng ating kasalanan upang tayo ay lumaya mula sa sariling pagsisikap at mamuhay ng may bunga para sa Diyos. Ang pagpili kay Kristo kaysa sa sarili at sa lahat ng makalupang relasyon ang tanging paraan upang maipamuhay natin ang buhay na walang hanggan na ibinigay niya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.